Nangunguna ang Showbiz Central dahil sa mga exclusives tulad nito. Kahit sa audition pa lang, pinasayaw talaga namin. And then, they went there with naka-costume, naka-makeup, tas handang-handa talaga siya. Parang, pagdating niya doon, sabi niya, si Marimar ako. At ngayon, marimar na nga si Marian Rivera sa mga unang silip ng publicity photos ng pinaka-inaabangang GMA teleserye. Nakuha ng batikang photographer na si June De Leon. Kitang-kita tatapat talaga ang ating Pinay Marimar sa ganda at alindog ni Thalia noon. At hindi rin matatawaran ang alindog at sweetness nila ng kanyang Pinoy seryo na si Ding Dong Dantes. Nagbunga na rin ang mga paghihirap niya nung nagsisimula pa lamang siya sa showbiz. Ngayong hapon, una naman kayo sa nangungunang showbiz-oriented talk show tuwing linggo dahil narito si Ding Dong at ang Philippine Television's next big star, Marian Rivera, ang Pinay Marimar. Live na live sa Showbiz Central, hard-hitting news, hardcore showbiz. Alright! Welcome to Showbiz Central. Maraming salamat po sa inyong pagtutok every Sunday dito po sa Showbiz Central. Welcome to our studio guests. Studio audience of GMA Pinoy TV at lahat ng nanonood sa kanilang bahay. And Pia, may I say you're looking very slim and beautiful Thank today. you very much. May I turn around? Yes, there you go. Now, just like what that VTR said, napaka-exciting ng Showbiz Central today because we have an exclusive behind-the-scenes look sa naganap na pictorial. Ni na Marian at ni Ding Dong for Marimar. And this is official, Marian is the next big star here in GMA. Abangan nyo yan. That's right, Raymond. Dito sa Showbiz Central, unang nakita ang mga audition tapes na talaga naman nakapagpa-convince sa GMA that Marian is going to be the next big thing. And today, live na live po nating makasama ulit si Marian. And for the first time, maririnig natin kung ano ang opinyon ng kanyang leading man na si Ding Dong Dantes. Yes, at sa mga kapuso natin sa bahay, pwede rin kayo mag-text syempre para sa inyong message or questions. Just type Showbiz space your message at isend sa 2344 for Globe, TM and Sun at 367 for Smart and Talk and Text to be involved sa mga usapan dito sa Showbiz Central. Pero alam mo, Mond, I'm missing someone here eh. Parang pilay tayo, dadalawa lang tayo ngayon na nag-o-open ang show. Si John Lapus po ay kasama ang buong cast ng Ouija at nasa Batangas silang lahat. Sweet! Anong ginagawa mo dyan, Alae? Ba't kasama mo ang buong cast ng Ouija? Hello, good afternoon, Pia and Raymond. Na-miss ko kayong dalawa. We miss Talaga you naman too. yung outfit ni Miss Pia Guanyo. Alam mo, Pia, yung outfit mo ang inaabangan ng ating mga kapuso every Sunday. Aba, ito na ang outfit para lumipad. Diba? To soar Yes, high. Eto na ngayon, girl. Nakakaloka. Andito po ako ngayon sa SM City, Batangas. Ayan, andito ang ating mga kapusong Batanggenyo. Ayan, Uy, magandang hi mo hapon kami po sa dyan, inyong sweet, lahat. sa kapuso nating Batanggenyo. Magandang hapon din sa ating mga kapuso na nakikinig sa DZBB. At andito tayo ngayon dahil nga sa Grand Fans Day ng Ouija. At also ay sineselebrate ng mga Batanggenyo ang kanilang 38th Foundation Day. Congratulations sa inyo. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Wow! Okay, kanina lamang po ay nagkaroon ng conference ang mga cast ng Ouija. Kasama nila ang mga local reporters at mga news correspondents ng Batangas City. At eto na ngayon. Ngayon, kasalukuyan pong nagdadagsaan na ang ating mga kapuso dito sa the event center ng SM City, Batangas. An estimated of almost 5,000 people na po ang nandito ngayon. Napakadami, maraming salamat at talagang lahat sila ay inaantay na ang pelikulang Ouija. At dahil dyan makakasama natin ngayong hapon ang mga cast na pelikulang Ouija. Siyempre pa pinangungunahan ni Miss Judy Ann Santos at Julina Magdangal. Palakpakan naman natin. At nandyan din si Miss Isa Calzado na ang balita ko, pagkatapos daw ng showing ng pelikulang Ouija, si Isa daw ay lilipad na papuntang Hollywood para gumawa ng isang Hollywood movie. Alamin natin yan kay Isa mamaya at makakasama natin siya live na live mula rito sa SM City, Batangas. At eto na, kasama rin natin si Miss Rian Ramos na masama daw ang loob kay Mo Twister dahil hindi sinipot ang premiere night ng Ouija kung saan in-invite pa niya mismo, di ba? Last Sunday sa Showbiz Central, hindi daw sumipot si Mo Twister. So ang tanong ko ngayon,
Baka kaya pinigilan ni Sister Rufa May Quinto. Itong si Mo, kasi ibang level yung dalawang yan. Hanggang ngayon, isang beses lang nag-date pero pinag-uusapan pa din ang dalawa nating central jury na yan. Di ba kakaiba yung mga central jury natin? Sila mismo controversial. Kaya naman alamin natin kung gaano ba ka-sweet itong si Mo Twister at si Miss Rufa May Quinto dahil haharanahin sila ngayong hapon ng ating Happy Songbird. Siya po ang pinakamalaking discovery ng Showbiz Central at paborito niyo siya, alam ko yan mga kapuso. Palakpakan naman natin si Jason! Take it away, Jason! Yes, the songbird of Iligan, Jason. Of course, by now, everybody knows who Jason is. Yes. Magiging comedy club staple na yan sa mga clowns at Zirco, thanks to Alan Kay. But of course, kinilig ka ba dun sa moments ni DJ Mo at ni Rufa Ang May studio Quinto? audience natin nagpalakpakan. So that's a positive sign. Pero ito lang ang tanong ko sa ating dalawang central jury. Bakit hindi mamatay-matay ang issue sa inyong dalawa? Hindi ko alam, Rufa, bakit ganun? Hindi naman Kasi tayo hindi ka lumalabas. sumipot ng maaga-aga last week, hindi mo tuloy na-explain ng bonggang-bongga. Hindi, you know what? Ang dami sinasabi na lumalabas kami ni Rufa. Nag-movie lang kami one Once. time na super group date. Tapos naging like as if lumalabas kami every weekend. Yeah, hindi Pero, naman. you know, Once me- ever lang. Baka naman the public wants the two of you together. Paano ba yan? Kasi maganda raw We ang have to chemistry. give what the people want, Rufa. No, hindi naman ganun kadali yun. Siyempre may proseso yan, di ba? The people have spoken. Pero Hindi, sa... yun yung nakakatawa talaga. Yung, Hindi, we went out kasi talaga. Kasi hindi nga kami, I don't feel good. Ay, hindi naman. Parang may tension every Sunday. I feel now we're gonna work together every Sunday. So I think it's the best naman. Na maging, Aba, English? diba? I have to speak English, ha? parang yung Alin ako sa mga Englishero, ha? Hindi, so I think I have to, naman, para make friends naman That's right. with him. So when he asked me to watch a movie, I asked then my friends, my other friends, to watch with him. So very clear, it was a group thing. Yes, Yeah. yes. Parang lagi na lamang napapa-Ingles si Peachy these days. Bakit kaya? Could it be because she's been hanging out with DJ Mo? No. Ibang lalaki to. Ito Ibang lalaki to. Ayan, Ito mag-aaway na. Ikakaselos mo to, I'm sorry I Okay. know you're part of the central jury today, pero nababalita kasi na lagi daw kasama ni Peachy these days. Isa pang Inglesero na si Billy Crawford. Ay, totoo yan. Billy Crawford. Ano totoo yan? Uy, grabe ka Eto naman. lang. Hindi, makakatotoo nasiselos ka. na ako. Hindi, Peach, paano hindi. ba nagsimula yung bulong-bulungan about you and No, Billy? I just wanna clarify things, no? Ayan na, ipapa-English na naman ako. Peach! Nosebleed na ako. Hindi, definitely we're not together. We all know naman na for 1 month ago pa lang, kaka-break ko lang. So, syempre naman, I'm still in the recovery Pero sino stage. mas crush mo? So, Si it doesn't Billy mean o naman ako? when I hang out with friends na may kasamang Teka guys, lang. ay may mali siya na, Hindi. diba? Sino ba mas gusto mo? Ako o si Billy Crawford? Parehas. Hindi, Si dapat may Billy. isa. Si Billy. Hindi, si Billy? Ikaw naman, Billy! Imumove! napaka-aggressive mo naman, Mo. Hindi, kasi mas matagal ko ng kaibigan si Billy. Siya Ayun naman, naman. nag-start pa lang kami ng friendship. That's right. Okay. Ganon. Kaya mo, But of maghulog course- dili ka. Si Billy Everything in mas its matagal. good No, but, time. That's but right. I think naman, they're all, they're both, naman, they're all, parang ang dami ko Yes. namang nakakasamang guys, Pero Peach, na ito friends. yung question ko. Kasi ngayon na involved ka kay DJ Moon, lumalabas ka with Billy Crawford. Kaibigan niya nga yun Also, eh. friends kayo, di ba? So ito na ba yung sign na talagang nakapag-move on ka na? Kasi move? You're moving on talaga, parang ganon. Kasi nag-move ka. Because yung may show, syempre nga, as I've said earlier, na meron din recovery stage pa rin ako. But aside from work, syempre, I need to hang out
wind down, o diba? Yes. To get by with friends. At saka napakadami So, syempre, may priorities. lalaki minsan, diba? But group naman yun, diba? So, Ayan it's mo, not true ah. about billing. Yes. Ano? So if you really want this, you have to wait. Maraming salamat sa ating Central Jury. We'll Thank you, hear from Via them a Raymond. little bit later on. Pero ito Yes. pa, ang ilan pa nating Showbiz Central exclusives, Raymond. At ito naman, Yes. involving dalawa sa mga nirerespeto nating mga actresses. Panoorin niyo po to. Matapos ang ilang linggong pananahimik, matapos unang lumabas ang mga unconfirmed reports, mahinahong inamin ng respetadong aktres na si Miss Amalia Fuentes na dahil sa isang third party ay ipapawalang bisa na niya ang halos 30 taong niyang kasal kay Joey Stevens. Mamaya, sa kanyang kauna-unahang live interview, ilalahad ni Amalia ang kanyang karanasan bilang legal wife na pinagtaksilan. Don't miss the Showbiz Central exclusive. Isa pang veteran actress ang may kahindik-hindik na karanasan. 6 na taon matapos ang pagyaw ng matalik na kaibigan niyang si Miss Nida Blanca, sariwang-sariwa pa rin kay Miss Caridad Sanchez ang mga pangyayaring pinaniniwalaan niyang mensahe sa kanya ng pinaslang na aktres. She embraced me and she said, Karing, maraming salamat. Ang kwento ni Caridad Sanchez na nanatiling makabuluhan sa mga panibagong development sa Nida Blanca case. Tutukan mo sa Showbiz Central. Hard-hitting news, hardcore showbiz. There you go. Yan po mga kwento ng kababalaghan na yan ay isa sa mga tatak ng Showbiz Central na talaga namang inaabangan. Yes, and as we mentioned earlier, Miss Amalia Fuentes is in the studio. Nakasalubong ko siya sa hallway kanina, and I'm not sure if she's in a good mood. Well, it's not a very good piece of news that she's going to be talking about today. Yes. Si Miss Amalia Fuentes po is gonna give her first live interview about the paghihiwalay nila ng kanyang asawa of 28 years. Okay, at aside po from that, isa pa sa mga inaabangang segments dito sa Showbiz Central ay yung segment natin wherein we put together the most avid fan of a celebrity. Yes, and the ito celebrity. yung fan natin today, isa siyang music fan talaga at isa siyang DJ at voice-over talent. So hulaan mo na lang kung sino sa mga singers natin today ang kanyang #1 idol. Pero diba? Mon, you know what? I was so touched about this story. Kasi, usually, kapag pinagsasama natin yung fan tsaka yung celebrity, yung fan yung naiiyak. Pero in this particular instance, yung celebrity ang naiyak nung nagsama sila nung fan niya. Kaya dapat panoorin nila mamaya yan. Yes, but before that, eto muna, nagsimula rin ito yung pagbubuking natin ng kanilang sweetness, si JC De Vera at si Yasmin Curdy. And we found out more about them. Totoo na ba ang kanilang relasyon? At Watch nag-Hong Kong sila. Panoorin natin to. Nag-Hong Yes! Kong! Sila rin! Nagpapatuloy ang mga Showbiz Central exclusives. JC De Vera at Yasmin Curdy nag-kiss sa Hong Kong. Hawak ng Showbiz Central ang mga exclusive footage ng shoot ni na JC at Yasmin sa Hong Kong para sa kanilang top-rating sinenovela na Pati Ba Pintig ng Puso. At may mga eksena ng sweetness na wala sa script, na huling-huli ng camera. Magpapaliwanag ng kanilang tunay na nararamdaman para sa isa't isa ang dalawang young stars. JC and Yasmin, live na live. At tutukan mo ang paghaharap ng avid fan ni Jaya at ng soul diva. Bakit parang bumaliktad ang mundo at ang star ang naiyak sa kanilang pagkikita? Nakakaloka naman niya. Do not make me cry, okay? Showbiz Central. Hard-hitting news, hardcore showbiz. Ayun, that's what I was telling you about, diba? Si Jaya yung naiyak. How cute. Pero ayun po abangan nyo po yung kay JC at kay Yasmin. Tignan natin. Meron na naman tayo mga... Live na live sila dito and we're gonna grill them. May ebidensya na naman Yes. tayo. At ito pa po ang mga kailangan nyo tutukan dahil taga Showbiz Central kayo. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Ang mga pangyayari ng sumunod si Regine kay Ogie sa Australia, ang balwarte ni Michelle Van Aimeren. At kamustahin natin ang new parents sa sina Claudine at Raymart, susunod na sa Showbiz Central. Hard-hitting news, hardcore showbiz. Ogie at Regine na huling nagpi-PDA sa VIP premiere ng Ouija. Matapos ang well-publicized na pag-amin ng dalawa tungkol sa kanilang relationship, pinapanood ang bawat galaw nila. And the couple does not disappoint. Ngayong nakabalik na sila from Australia, handa na ang dalawa ipakita sa mundo just how much they love each other. Kahit paano, we want to have
normal. It's normal relationship, so... Kasi, parang this is so new to me, you know, showbiz. So, medyo kinakabahan pa ako. Parang hindi ko alam ganito pala yung feeling. It's so nakaka-tense. Kasabay ng paglantad na ito ay ang openness ng dalawang pag-usapan kung ano ang tunay na ganap sa Australia kung saan nakatira si Michelle Van Imeren. Nagtito na kami. I went to their house. Si Regine's been there twice. Yeah. Christmas. Kaya lang this time weird nga kasi nanggaling siya doon tapos ako naman pumunta doon. Hindi kami nagkita. Sadyang ganyan yata ang mundo, napakaliit na. Usap ko yung father niya kasi birthday. Si Martin. Kasi birthday niya when I was there. I invited them to watch the show pero kasi medyo busy sila. So, tsaka wala rin time I also didn't have time to like really talk to them talaga Isang beses ko nga lang siya na-text. But I was able to talk to Martin. It seems na kasabay ng pag-a-adjust ng dalawa sa kanilang public relationship ay ang usap-usapang gagawa sila ng isang romantic comedy movie together. I think in this movie makikita nyo na yung acting prowess naman. Tama ba yan? Ni Ogie Alcázar. Wag Hindi na. naman siya mag-act. Meron, of course, magpapatawa siya, but... Nabasa ko yung sorry. I think, I'm so sorry. I think what they're trying to do is Hindi mo kinaya, show the other Ruel. side of Ogie. Yung hindi naman comedy. Well, if this is any indication, siguradong magiging sweet na sweet ang dalawa on screen as they are in real life. There you go, abangan natin ang movie na yan ni Ogie and Regine. And if things go really well, baka sina Ogie at Regina ang next celebrity couple na magka-baby. Tulad na lang ni Raymart at Claudine. And right now, we have an exclusive Showbiz Central update kay baby Rodrigo Santino. Narito po. Raymart Santiago, abot langit ang saya nang isilang ang baby boy nila ni Claudine. Sa pagdating ni baby Rodrigo Santino sa buhay niya, wala na ang mahihiling pa si Raymart. Bukod sa ito ang pinakamagandang regalo na natanggap niya, isang araw bago ang kaarawan nila ni Claudine, inamin niya na buo na ang kanyang pagkatao. A lovely wife, and yun, si Sabina, and ngayon may bago na si Santino. So, kompleto na. Kahit halatang puyat, ay hindi maitatago ang ligaya sa mukha ni Raymart at buong pagmamalaki pang ibinida ang kanyang anak. Pati ang hipag na si Marjorie Barreto ay excited at sumali sa pagmamalaki sa bagong silang na pamangkin. Si Santino 6.9 pounds, 7:44 a.m. pinanganak. 58 centimeters. Masaya. Noong una, parang ninenervous ako dahil hindi ko alam kung ano kalalabasan nung anong kalalabasan ng baby, kung normal o ano. Kahit naman sinong daddy siguro yun ang nararamdaman. Pero yung talagang nakita ko nang lumabas si Santino, talagang naluha ako. Tears of joy. Parang... Sobrang cute. Sobrang kailangan mag-anak sila na mag-anak. At saka yung pilik mata, ganun. No? Tapos hindi man blonde, brownish yung hair, pati kilay brownish. In full force naman ang suporta ng mga Barreto nang dumating si Gretchen at ang kanilang ama na si Ginoong Mike Barreto upang dalawin si Claudine at si baby Santino. Na-excite. Pwede makita ka muna si Claudine? Blessings ito. Marami na sila. Pero very, very welcome ito. Ganda ng baby. Masaya ako. Bring them up Christian way and always with God around them, and to love the child. I'm sure they do. Saya-saya nila. Kaugnay nito, sinigurado ni na Raymart at Claudine na handa si Sabina sa pagdating ng kanyang baby brother. At nang tinanong kung paano niya palalakihin si Santino, isang determinadong linya ang kanyang sinagot. Pero excited na siya. Excited, yes. So, prepare na nila si Sabina for a baby brother. Kung paano namin pinalaki si Sabina, sa tingin ko naman tama yung pagpapalaki namin doon sa panganay namin . So, ganun tutuloy lang namin. This just in. Noong July 20, Biyernes, ay nagkaroon ng konting salo-salo sa ospital bilang selebrasyon ng birthday nila Claudine at Raymart. At kahapon lang ay lumabas na si Claudine sa ospital kasama si baby Santino. Tumanggi si Raymart na humarap uli sa kamera at humingi ng dispensa dahil kailangan daw nila ng pahinga.
Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Ang pinakabagong Hollywood star, ang pride of the Pinoys, kapusong Iza Calzado. Susunod na ang exclusive footage ng pagpunta ni na JC at Yasmin sa Hong Kong. Totoo bang nag-kiss sila? Ang nahuli ng camera at ang kanilang pahayag. Live na live sa Showbiz Central. Hard-hitting news, hardcore showbiz. Ilang linggo nang nakakaraan ng unang lumabas ang balitang di umano'y pagkakamabutihan ni na JC De Vera at Yasmin Curdy. And on a Showbiz Central exclusive, una nilang kinumpirmang namumuong pagtitinginan sa kanila. Hindi namin pinipilit or hindi namin sinasadya. Pero, yun. Kitang-kita ang extra closeness ng dalawa, and just recently, huling-huli ng Showbiz Central ang paglalambingan nila nang mag-shooting ang sininovelang Pati Ba Pintig ng Puso sa Hong Kong. May mga sweet na eksena sina JC at Yasmin sa sininovela na kinunan doon, pero kahit wala sa harap ng kamera, sweet sila. At talagang inseparable sila mula sa airport hanggang makarating sa Hong Kong. Hindi rin maiwasang may nakapansin ng suot na pendant na ito ni Yasmin. Pwede ko ba makita yung pendant na yan? It's the Ocean Park. Ayan o. Ayun o. Ano raw ba ibig sabihin yan o? Bigay niya. Ayun o. And if this isn't sweet enough, sources say may mga nakakita raw kay JC na hinalikan si Yasmin nang minsang gumimik ang mga ito sa Hong Kong. May katotohanan ba ito? At ano nga ba talaga ang lagay ng relasyon nila? JC De Vera and Yasmin Curdy tell all. Live on a Showbiz Central exclusive. Please welcome live in the studio, JC and Yasmin. Welcome back dito sa Showbiz Central sa inyong dalawa. We're back. Hi. Now, very, very sweet kayo nung nag-shoot ang sininovela niyo dun sa Hong Kong, di ba? How many days were you in Hong Kong together? 3 days and 2 nights. And alam ko may mga nakuna na scenes doon na very sweet. In real life ba, gaano kayo ka-sweet sa isa't isa? Nakita naman lang sa VTR. Nakita na eh. Kung ano yung nakita lang sa VTR, yun na yan. Yun na yun. Yun na yan. Sige. Hello. Yeah. Yung totoo doon, yung ibang scenes doon, hindi ko alam may camera pala yun. Yung mga kinukunan na iba. Hindi mo alam na may camera pala na behind the scenes. Nagulat talaga ako sa mga pinakita nila. Ano yun sa Avenue of Stars. Ayan, nag-ikot-ikot kami. Parang alam mo yun, nagtitingin-tingin. So yung mga moments na to, hindi nyo alam na may behind the scenes footage pala, may ganyan pala na kinukunan ng 24 oras. Hindi kasi may mga scenes na kinunan, parang pang-montage, gano'n. So Sisingin natin din si Kuya Otep. So pag nag-cut, hindi namin alam na nag-roll pa rin pala yun. So this is very real. Yasmin, alam kong may necklace na binigay sa'yo si JC na initials pa niya ang nakasulat. Hindi niya sinuot. Bakit hindi mo suot today? Hindi niya sinuot si JC. Baka magasgas, kaya linagay ko muna sa treasure box sa bahay. Nasa treasure box. Oo, meron akong treasure box sa bahay. Lahat ng mga importante. So tinitreasure mo siya? Oo Jace, naman, syempre. bakit mo binigay kay Yasmin yan? Bakit mo binigay yun? May initials mo pa? Hindi, kasi unang-una, si China kasi nagbebenta ng mga jewelries, di ba? Yung mga accessories. Mga bling-bling. Mga ganyan. So, nakita ko, ayan, may JC. Sabi ko, bakit hindi ko ibigay kay Yas? So, yun, binili ko kay China. Tapos, wala lang, out of the blue. Bigla ko na lang siya binihan. Wala lang, para lang matuwa siya. Talaga? Natuwa ka naman, Yas? Oo naman, sobrang natuwa ako kasi may bago akong bling-bling. Natuwa siya kasi may JC eh. Okay. Ito pa yung isang intriga. Nung gumimik daw kayo sa Lan Kwai Fong sa Hong Kong, may nakakita daw sa inyo na hinalikan mo raw si Yasmin. Gaano ka totoo to, JC? Ano na yun siguro? Lambing? Lambing na lang siguro yun. Lambing yun? Walang mali siya yun? Ewan ko sa kanya kung may mali siya. Sa akin, lambing na lang. Yes, how did you take that kiss? Nung hinalikan ka ni JC in a public place sa Hong Kong, anong naramdaman mo ng mga moments na yon? Ha? Ang dami na kasi ito naman kasi. Yun nga yung marami na nga nakakita, okay lang eh. Nakakahiya, dami namin na. Okay lang, Yes. Ano ba talaga nararamdaman mo? Medyo shocked ako nun. Hindi, kasi parang hindi lang shock ka nun? Oh. Ako nga yung na-shock eh. Gagi ka? Ano ka ba? Yes, anong nararamdaman pag nilalambing ka ni JC? Siyempre wala lang. Normal na kasi sa amin yun eh. Parang, yan, laging lalambingan, gano'n. Alam ko, a few weeks ago, inamin nyo na yung pagtitinginan nyo sa isa't isa. Ngayon ba, ano ba yung relationship nyo? Anong level na ba yan? Malapit na ba maging kayo in real life or
Kasi alam ko very close kayo sa isa't isa eh. Mas masarap yung gantong feeling muna. Yung kilig-kiligan nyo. Okay, yung closeness mo, yung extra closeness Hindi, ninyo. kasi pag ano... Kinikilig ako sa'yo. Kinikilig ang mga studio audience natin dito Kinikilig yung mga studio audience. Hindi. Para sa akin kasi mas in-enjoy ko na lang siguro yung ganito. Kesa kasi pag nagkaroon na kami ng relationship, syempre seryoso may ups and downs na yun eh. Siguro ngayon, pag ganito lang yung sa gantong stage, nasa ano lang kami, puro sa taas lang eh. Hindi pa kami nag-aaway, hindi pa kami nagkakatampuan. So puro lambingan muna ngayon, Ika? Oo, yun yung mas maganda. Puro lambingan lang. Okay. Eto, ba yun? Jace, anong message mo for Yasmin? From the heart. From the heart? From the puso. Italy. Ano Italy? Ano yan? Bagong-bago yun, di ba? Italy. Hindi, yung totoo. Stay sweet. Kung kailangan mo naman ng kausap, nandito naman ako. Kung kailangan mo ng kalambingan, nandito naman din ako. Weakness ko yun. Hindi kasi weakness ko talaga yun pag may nanlalambing sa akin. Parang napapaano ako. So, okay. Ayun, so alam mo na. Yes, ikaw. What can you say to JC? Anong message mo sa kanya? Siyempre, sana, yun, napupulol ako lagi. Ano ba yan? Kinakabahan ako. Natiten si Yasmin kasi overwhelming yung... Hindi ako sanay mag-message kasi, pero sana... Text na lang, text message na Text message. Hindi, sana lagi kang nandyan para sa akin. Kasi lagi ka naman rin talaga nandyan. Nasasabihan. Nasasabihan kita ng... I mean, open na ako sa'yo sa mga stuffs. And, saka, sana... Mahal mo ba si JC? Ayan. Kiss daw. Jace, kiss mo naman si Yaso. Sa Lan Kwai Fo nga, sa Hong Kong, nagkikiss kayo. Dito pa kaya, nasa Kapuso, di ba? Ay, mga nagagawa niya Hong Kong na yan. Ayan. Ganito rin ba kasi... sige, ano? Maganda kasi yung kaya kami nag-enjoy kasi yun yung time na makakapag-bonding kami na kaming dalawa lang eh. Kaya thankful na rin kami na punta kami na Hong Kong. So talagang you got to know each other on a personal level, hindi lang na co-stars, di ba? Kasi wala siyang choice. Ako yung kasama niya eh. Pero ano ba yung dapat namin abangan sa Pati Ba Pintig ng Puso? Ganito rin ba ka-close yung mga eksena nyo? Ganito ka-sweet? More than. Talaga? Kailan papalabas yan? Bali, bukas na. Magsa-start yung mga Hong Kong scenes namin. So, kailangan nila abangan yun. Mas, kung ano nakikita nila dito, mas sweet pa yung makikita nila dun sa Mas higit pa dun sa Pati Ba Pintig ng Puso. Starting tomorrow na yung mga eksena na kinunan nyo sa Hong Kong, hindi ba? Tsaka parang kasi nung pumunta kami Hong Kong, parang syempre magti-taping kami doon. Yung mga scenes namin doon, hindi talaga, parang naging natural lumabas. Kasi para lang kami naglalaro. So yung mga sweet moments, parang natural lang din Natural lumabas. na sa inyo. Okay, abangan namin ng mga kapuso natin yan. At dahil dyan, thank you guys. At dahil dyan, sweet na sweet sila ito. Pakikiligin tayong lahat ni Jason. Jason, take it away.
Bida Blanca, nagpaparamdam daw kay Caridad Sanchez. Ano ang detalye sa likod ng pagyakap daw ng pinaniniwalaan ni Caridad na presensya ng yumaong si Nida? She embraced me and she said, Karing, maraming salamat. Meron bang nais ipayuwatig ang napaslang na aktres sa kanyang matalik na kaibigan? Susunod na live mula Batangas ang paghaharap ng pinakamalaki at pinakakontrobersyal na aktres ngayon. Miss Jolina Magdangal, Miss Judy Ann Santos, Rian Ramos, at ang Hollywood star na si Miss Iza Calzado. Dito lang sa Showbiz Central, hard-hitting news, hardcore showbiz. Premiere night ng pelikulang Ouija, tagumpay na idinaos. Main cast ng pelikula, pinutakti ng intriga. Isang makulay na gabi ang naganap sa Greenbelt noong Huwebes, July 19 sa premiere show ng pelikulang pinagbibidahan ni Judy Ann Santos at Jolina Magdangal, kasama si Rian Ramos at Iza Calzado. Nagsidaluriin ang mga Kapuso stars at iba pang sikat na personalities upang suportahan ang kauna-unahang horror film ng GMA Films. Pero ang mga lead stars ng pinaka-aabangang pelikula hindi rin nakaligtas sa mga issue. Iniintriga umano si Jolens dahil hindi ito nakakadalo sa promo ng pelikula. May kinalaman ba dito ang boyfriend niyang si Bebong? Ano nga ba ang tunay na dahilan? Si Juday naman, matapos ilabas ang sama ng loob sa Mother Studio dahil sa pagtanggi na ipromote ang pelikula, may tambo pa rin ba o naayos na? Ang promising star na si Rian Ramos, balitang ininja naman daw ng nililink sa kanya ngayon na si DJ Mo. Si Iza Calzado ay balitang pansamantala munang iiwan ang local showbiz. Bad news o good news? Good news dahil sa premiere night ng Ouija, buong pagmamalaki in-announce ng GMA management na naipasa na ni Iza ang auditions para sa Hollywood movie remake ng Sigaw. Galing na kay Direk Yam na ako nga yung napili. Actually, yung nung nalaman ko pa lang na pinapag-audition ako, yun pa lang, nakaka-excite na. Tapos nung nalaman ko, kasi ina-update ako na, oh, you're still in the finals. Pero talagang umasa ako. Tapos nag-pray lang talaga ako nung nag-pray. Isang bait lang talaga ni God, talaga. Kasi, alam mo yun, nadaanan ko na lahat. Alam mo yung minsan nakangiti ka, parang walang rason. So ako, nothing. Yung pero hindi mo masabi. Siyempre, limited lang yung mga taong masabihan ko. Ang nasabing pelikula na may bagong titulo na The Echo ay isang malaking career break para kay Iza. Hindi may kakaila na si Iza ay isa sa pinaka-importanting homegrown talents ng GMA. Ako kasi, ang paniniwala ko, kung sa'yo talaga yan, sa'yo talaga yan. Ang tangi lang may hingi ko sa mga taong sumusuporta sa akin ay sana ipagdasal nila ako. Sana maging daan ito para mas maraming Pilipino ang makapunta ng Hollywood. Kumbaga, sama-sama tayo sa tagumpay natin. Alright, kaya naman, mga Kapuso, lalo-lalo na mga kababayan natin na Batanggenyo na nandito ngayon sa SM City, Batangas, tawagin na natin ang cast ng Ouija. Miss Jolina Magdangal and Miss Judy Ann Santos. Kasama siyempre, Rian Ramos and Iza Calzado! Hello! Hi! Talaga Hello! naman! Hello po! Nagbigay pugay ang mga bituin sa langit sa 38th Foundation Day ng City of Batangas. Okay, sandali lang mga Kapuso. Tatanungin muna natin sila isa-isa. Simulan ka natin, sister. Eto na. Go! Alam mo, hindi ko type ang balitang ito. Hindi siya sweet. Pero Okay. kailangan ko itanong dahil may mga ilang mga matatabil ang dila na pinagchichismisan ka na hindi ka daw nakapag-promote. May mga ibang promo daw ng Ouija na hindi ka daw nakaka-attend. Totoo ba to? Pambihira. Hindi. Hindi totoo yan kasi lahat talaga ng promo na attenan ko. Kahit itanong siguro nila yung mga taga-GMA. Actually, tinanong ko na. At kilala naman kita, sister. You're a very professional. Wala namang rason para hindi ako umattend. Tapos sa yung movie, so ito lang yung time na bonding kami, di ba? Ito na nga. Yung iba, sinisisi, busy ka daw kay Bebong. Ano ba yun? Pambihira. Isa tong malaking chismis. Hindi totoo. Hindi totoo. Eto, totoo ba? Kasi nag-comment ka daw sa isang, sa ibang mga reporters and parang answering about issue of living in together with Bebong. Ba't nag-offer ba si Bebong? Bakit bilang na-brought up yung topic na yan? Ang nagtanong na yan, may isang reporter na nagtanong, ano mas gusto mo, kasal o live-in? Okay. Parang hindi naman niya
niya agad minention si Bebong eh. Okay. So, ang sabi ko, sa katayuan ko ngayon, parang mas maganda kung kasal muna. Pero kasi, ayoko magsalita ng tapos. Di ba, iba-iba nangyayari every day. So, pwedeng kasal muna, pwedeng live-in muna. Di ba, Mare? Oo. Ikaw, Mare, natanong ka na ba nun? Juday? Madalas? Oo. Kasi nananahimik Ikaw ako ba? dito eh. Binabalik mo sa akin yung tanong eh. Ikaw ba? Oo, kasi tumitingin si Juline. Sa tanongin na natin, Juday, ikaw ba willing ka muna makipag-live-in bago magpakasal para, to get to know the guy muna, di ba? Well, kasi syempre sa Pilipino, di ba? Mas sa kanila yung kasal muna. Pero kung magpapaka-practical ka, I'm not endorsing na makipag-live-in ang mga lahat ng taon, di ba? Pero if you want to be practical before getting into marriage, why not get your partner better first before kayo magpakasal para masalba na yung annulment process, yung sigurado na talaga kayo. Correct. Yan ang gusto ko sa dalawang to, napaka-honest. Eto na ngayon, Juday, nakapag-usap ka na ba sa iyong mother network? Dahil alam namin, medyo sumama ang loob mo, di umano dahil nga hindi kayo pinayagan mag-promote, hindi ka pinayagan na i-promote ang Ouija. Pero hindi, klinaro ko yun ng press con. Sinabi ko naman na hindi talaga naman masama ang loob ko. I'm just really looking for answers. Tatanong ka lang? Oo, tanong lang. In fairness naman sa kanila, yes, we have talked already. And kung ano man yung napag-usapan namin, it was clear to me and I really have to understand their side. Kung ano man yun, siguro, due respect with my mother network, might as well not tell it anymore because it's hindi naman secret, pero malaki naman ang respeto ko sa kanila, malaki rin ang respeto ko sa GMA, so I'd rather not say anything about Correct ka dyan, Mare. Eto na ngayon, ano ang pakiramdam working with GMA Films? Mauulit ba? Yan ang tinatanong nila eh. Ang saya. Nakakuha ako ng bagong bonding sa kanila. Nagkaroon ako ng bagong barkada with my girlfriends now. Nagkaroon ako ng panibagong bunso. Natutuwa ako. Very kalmado, very relaxed. No pretensions. Lahat kami, we're always looking forward to a promo. Actually, since this is our last day of promo, lahat kami medyo nasa senti mode kasi after the premiere night ng Tuesday, hindi na kami magkikita-kita. Pero nagkaroon kami ng blood compact. Yun na. Yeah. Yun na yun. Magkikita pa rin kayo after the movie. Oh, yes. Alam mo, Perfect. Juday, ang mga taga-GMA Films na super thankful. Ako naman din, sobra din katrabaho. akong thankful sa kanila. Alright. Eto na ngayon. Ito ba yung bunso mo? Ay, oo. Eto na. Rian! Po. Totoo ba sa mamado ang loob mo? Kasi last week, in-invite mo mismo sa Showbiz Central. Po. Si Mo Twister to attend your premiere at hindi siya umattend. Sumama ba talaga loob mo, girl? Actually, si Noel Ferrer ang ininja niya. Hindi naman sumama loob ko kasi alam ko gano'n naman si Mo eh. Hindi, loko lang Mo sa studio. O, ano sinabi niya? Ba't hindi siya naka-attend? Hindi, well, hindi talaga siya ma-events na tao. So, I wasn't expecting him to come. Okay. So, okay naman na kayong dalawa? Oh, at saka he was sick that day. Really? Oo. Okay. O, yan. O mo, pinagtanggol ka, sick ka daw. Alright? At eto na ngayon, ang soon-to-be Hollywood star! Si Miss Isa Calzado. Isa, anong pakiramdam? Kailan ang alis mo going to Hollywood? Sometime in August, hindi pa kasi confirmed kung anong araw talaga. Pero oras na malaman ko yan, sasabihin ko naman agad sa inyo. Alright. So, teka lang ha. Marami pa tayong itatanong. Gusto niyo ba bang makasama ang mga cast ng Ouija? Naku, I'm sure kayo mga kapuso sa bahay-bahay ay gusto niyo rin sila makapiling pa. Kaya naman bibitinin muna kayo ng kaunti. Ayan, marami pa ho kayong dapat tutukan sa pagbabalik ng Showbiz Central. Tutukan mo dahil taga-Showbiz Central ka. Rustom, Mel Martinez at Sweet. Nagtatarayan ang kanilang paghaharap live na live. Susunod na, Maui Taylor, hindi kumbinsido sa pagsusori ni DJ Mo. Sabi ko, I don't need him. So, intriga sa kanila ni Pops Fernandez matapos ang palitan ng mga maanghang na salita sa pagitan ng Concert King at sa ex-wife nitong si Pops Fernandez involving ang kanyang bagong lady love na si Katrina Ojeda. Pilit nang iniiwasan ni Martin ang issue sa hiling na rin ng mga anak ng estranged couple. Para kay Martin, non-issue ang intriga sa kanila ni Pops kaya dapat nang tuldukan. It's best that I don't carry on with this. It's a very foolish topic to talk about anyway.
And I think we resolved it. Jolo Revilla masaya kahit may iba na si Grace. Isang masayang Jolo Revilla ang humarap sa movie press sa story conference ng Resikulo ng Imos Productions. Ayon kay Jolo, friends ulit sila ni Grace. Kinlaro din ng binatang ama na siya ang nagbigay ng Pajero para sa kanyang anak. Actually, yung lumabas, si Papa daw yung nagbigay ng car. Hindi, ako yung nagbigay ng car. Painit ng painit ang showdown sa Move, lalo pat walang laglagang nangyari mula sa naiwang 9 movers. Patalbugan, pabonggahan at pagalingan sila ng kanilang moves para sa nalalapit na Grand Finals. Sino kaya ang susunod na may eliminate at maghuhubad ng bling-bling? Abangan! Maui Taylor may galit pa rin kay DJ Mo. Para kay Maui Taylor, wala pang closure ang alitan nila ni DJ Mo na nag-ugat sa kanilang radio show. Actually, mag-resign talaga dapat ako June 28, which was my birthday. When he found out that I was resigning, sabi niya sa akin on air, resign tomorrow, I don't care. Sa contract signing ni Maui at Katya Santos para sa Viva Entertainment, mariing sinabi ng sexy star na di niya makalimutan ang nangyari, kaya deadma siya sa balitang nag-apologize ito sa kanya lately. Nag-sorry na siya. The big question is, was he really sincere? Because I don't think he was. This just in. Sinabi ni Maui na mas ikinainis niya ang impormasyong umabot sa kanya na talagang gusto ni DJ Mo na matanggal siya sa kanilang radio program, kaya panay ang tira nito sa kanya on air. Alright, kausapin na natin ating Central Jury. Mo, what is your reaction na hindi tinatanggap ni Maui yung apology mo sa kanya kasi hindi raw sincere? You know, sa lahat ng mga issues, all the showbiz world and stuff, dito lang ako I feel bad kasi Maui was my radio partner. So siya, yung apology ko kay Maui was the most sincere that I've ever given. Yung mga apologies ko kay Rufa nung dati, plastic lang so, yan. So hindi kay Maui talaga. Kapal mo plastic lang my pala. love, I'm just kidding, my love. No, really, yung kay Maui talaga, I was really sorry. I felt bad na nangyari ng ganun kasi yung partner ko siya sa radio. So if she's not accepting it, I feel bad. Dapat, she should accept it kasi I really mean it. I mean, I love Maui. I think she's great. So is this the end of Maui's involvement sa radio program mo? I think so. So I'm really sorry na umabot na ganito, Maui, but it is what it is. Pero tinitira-tira mo ba siya sa radio? No, of course not. Of course not. No way. So are you gonna do anything else para ma-accept niya yung apology mo? Are you gonna do it like face-to-face? Ang dami namin mga common friends eh. Yung mga friends, we have even younger common friends, we have older common friends. We have a lot of people that know each other. So sana maybe one day madadaanan dun sa mga common friends namin na Maui and I can be very, very close again. And another thing we wanted to clear up mo, kung bakit hindi ka umattend doon sa premiere night ng Ouija. Yes, sinabi ni Rian. When Rian invited you. Personally invited you to the VIP premiere, tapos hindi ka dumalo. Ako nga, nandun ako. And by the way, Ouija is a very good movie. Plastic pa, ubo-ubo ka pa dyan, Playing hard to get ka naman. I was really sick. Pero you know what? Babawi ko naman kay Rian. Sinabi ko kay Rian na I'll watch Ouija with her somewhere else. Like in the province or something. Mga SM City, Batangas, mga ganun. I told her na, wag naman tayo sa Manila. Let's watch it somewhere far. So, I think we both agreed that we would watch it. Pero friends lang ulit ito. Let's clarify. Friends lang. Alright, kasi baka may magalit na naman ng mga tagahanga ni Rian kay Mo. Okay. Mo, the friendliest guy I know. Thank you. At this particular point in time. Samantala, mga kapuso, meron pong announcement kung kayo po ay bukas na po ang simula ng Diabetes Awareness Week. And to celebrate, magkakaroon po ng badminton tournament. Yes, sa Glorieta Activity Center sabay ng libreng konsulta sa mga diabetes satellite clinic. Ayan. Alam mo, Mon, very important na ma-examine ang mga mata, ang mga paa, and mga kidneys ng mga diabetes patients natin to see how far or how severe yung kanilang cases ng diabetes. So, don't forget, sa July 29 po, magkakaroon din ng diabetes scavenger hunt sa Market kung saan maraming Kapuso stars ang dadalo. Alright. At mamaya po, kailangan tutukan niyo po ito dahil taga Showbiz Central kayo ang kauna-unahang live interview ni Miss Amalia Fuentes tungkol sa kanyang pakikipaghiwalay sa kanyang asawa of almost 30 years. At dito lang po yan sa Showbiz Central. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Susunod na, Rusto Mel Martinez at John Lapos nagtarayan sa init ng kompetisyon sa Kung Ako Ikaw. Ang paghaharap ng tatlo, live na live sa Showbiz Central. Hard-hitting news, hardcore showbiz. Naging napakamainit
daw po ng kompetisyon between Mel Martinez, Rustom Padilla at John Lapos sa kaisa sa unang episode po ng Kung Ako Ikaw. Kaya ngayong araw po, pasasagutin natin sa Central Jury live na live mula dito sa ating studio si Rustom Padilla. Live na live naman mula sa SM City, Batangas si John Lapos. And without further ado, let the games begin. That's right. Rustom, John Sweet sa Lapos, Batangas. Mel Martinez at Rustom Padilla na nauwi sa pagkakaibigan, iniintriga na. Kasabay ng pagbabanat ng buto ng tatlo bilang kargador sa Kung Ako Ikaw, ang one-of-a-kind bonding nila. It even went on kahit tapos ng taping at nag-inuman pa raw ang tatlo sa Barney Suite. Ngunit sa bawat buhat ng kilo-kilong gulay at baboy, talaga namang na-outshine ni Rustom sa palakasan si Mel Martinez and even our very own John Lapos. Pero sa kabila ng newfound friendship na ito, totoo nga bang nagtaas ng kilay ang dalawang runners-up sa pagboto sa kanya ng bisor at ng taong bayan? May namumuo na nga bang samaan ng loob sa pagitan ng tatlo? Ang tatlong sangkot, diretsahang paaaminin ng Central Jury tungkol sa mga iniintrigang pagkakaibigan, live and exclusive. Yes! Also, we have Welcome to muna add... natin si Rustum. Hello, Hi. Rustom at saka si... Good afternoon sa napakagandang babae na to na. Very virginal. Nahinubog na ng panahon. That's right. Nakakaloka. I love it. Anyway, nandyan din si Sweet. Yes. Na nag-volunteer ata na mag-host dyan sa Kijed dyan sa Batangas kasi iniiwasan mo daw, friend. Iniiwasan mo daw makaharap ng, syempre, ang kargador na Alam si mo, Rustum din. Parang gusto kong maniwala. Hindi lang yun. Si Mel Teka, nandyan ba Martinez. si Sweet? Wala siya. Dito na ako. Ayan, hindi Ayan. hindi ko iniiwasan si Rustom Padilla. Naka-assign lang po talaga ako rito para sa, syempre, sa Grand Fans Day ng Ouija dito sa SM City, John, pwede, Batangas. ang dami-daming Magkasama host. lang kami ni Rustom the other day. John, ang hindi, dami-dami ah. host pwede. Parang akala ko magkasama talaga tayo dito, so parang inisnab nyo ako. May tinatanong si Mo, marami raw host. Bakit ikaw pa nagpresenta sa pakalayo-layo? Hindi kasi, Plastic. Plastic na yan. Plastic. Ano ba? Huli. Inuman tayo, di ba? Niyaya Hindi kita yung mga kagabi. taga-Batangas, Niyaya kita ni-request Sweet ako, kagabi. gandang-ganda sila sa akin. Ha? Niyaya ko siya kagabi na magkita-kita tayo, Nag-usap Rustom. tayo, di ba? Hindi siya, sabi niya ayaw daw niya. Ayaw niya? Ay, hindi totoo yan, Hindi, mo kasi yun. ganito ho yan. Friend. Pagkatapos ng lahat-lahat, Oo. alam mo ba kung ano nangyari? Ano nangyari? Kasi ganito yan eh. Ganito yan. Nagkita-kita kami sa taping, di ba? Tapos sabi sa akin ng dalawa kaagad, oh, hati-hati na lang tayo dito. Ito ba naman eh, aanuhin pa natin, kakaririn pa ba natin? Si Mel Martinez to nagsasalita. Di ako naman, syempre, parang sa isip-isip ko, pag kumontra ako, mayabang ako, di ba? Akala niya siya mananalo? Ha? Akala nila sila mananalo? Hindi naman, basta gusto nila tabla-tabla na lang, wala naman nanalo. Tapos di, 30,000. umuo na lang ako, umuo. Tapos after nung manalo na, nung inanas ako yung nanalo, eto na yan. Pagdating sa dressing room, nakaganyan yung dalawa. Talaga? Nakaganon Binigay mo? Binagyan ko ng 25,000 tigisa. Wow, sweet Takot naman ako, ha? pala. So, hindi totoo na walang friendship, Pero tignan mo naman, wala naman si Mel Martinez dito. Wala si John Lapos dito. Parang, Ayun na nga masakit, pagkatapos ng bigyan, iinjanin ka. Oo nga naman. Sweet, Ngayon ha? talaga, Penging ikaw ano, ha? magtutuloy sa away, 5,000. Uy, maganda pala. Ay, hindi totoo yan, ha? Kay Mel, baka si Mel Martinez, kaya mo hindi sumipot. Exactly. At ako dito, may reason ako, andito ako talaga. Pero sa show, naka-assign lang ako talaga dito. And in fairness, Peachy, Mo, nilibre kami ni bukod sa hinatian kami ni Rustom, nilibre niya kami the night after niyang manalo. Hindi. Pero, talaga, masaya. Uy, Tinex. I mean, naging kaibigan ko talaga. Matagal na kami magkakalala ni John. Hi and hello, actually. Di ba, Sweet? Oh, kamusta, Pero after Sweet? nung taping, Oo, but ito, parang matagal ko nakilala si Rustom. Kaya lang, syempre, ngayon, naka-out lang niya. Inamin ko naman sa kanya. Parang lalapitan ko ba to? Anong tatawag ko ito? Sister or brother? Parang, mati ni Idol to nung araw. Tapos, Wapo, di that's why I'm ba? so thankful, Rustom, na you made it easy for me. Talagang nakipag-reach out ka sa akin. I really appreciate it a lot. pero John, did you feel bad or Rustom, napansin mo ba na selo sila na dahil fan favorite ka? Di ba kasi may element ng pagte-text ng fan favorites, di ba? Yes. So ikaw nanalo na fan favorite. John, did you get jealous na si Rustom nanalo na fan favorite? Hindi, alam na more or less may idea na ako kasi even doon sa Balintawak, sa Cloverleaf Market in Balintawak, pagdating pa lang ni Rustom,
talagang nagtilian na talaga yung mga tao. Ako, inagahan ko talaga para una na akong tilian. Kasi pag nahuli ako, nauna si Rostum, pagdating ko, wala nang papansin sa akin. Alam mo ba, the whole time na nagtitaping kami, retouch lang siya ng retouch, red lipstick. Red lipstick. Yung talaga, hindi mo mapupunang, namumutla na siya sa hirap. Kasi, lipstick, ha? Lugi ako sa inyong dalawa ni Mel. Mga dati kayong lalaki. Ikaw, mate ni Idol. Si Mel, child actor. So ako, beauty queen. So mabuti na maganda na lang ako kahit natalo ako. Maganda ka naman dahil at least, di ba, ginawa mo ang best mo. Anyways, thank you, sweet. Kakausapin pa namin ng phone patch. Mel Martinez po, mga kaibigan. Hello, Mel. Wala si pa Mel siya. yate, naipit sa taping si Mel ngayon. Hindi siya, sa totoo lang, hindi siya takot. Hindi siya takot na pumunta dito. Naipit lang siya sa taping. Rustam, now that you're 100,000 pesos richer, iba na ba yung treatment Hindi na nga, 50. Oo nga eh, 50,000 lang kasi binigay mo na tig to 25. So ano? Alaga richer eh, no? Kasi yung usapan, 33,000 each. So binigay... Hindi naman, hindi. Parang tag 25 sila. Okay. Tapos... So 50,000 ka. Tapos nagbigay pa kami. Basta 35 na iwan sa akin. Was 35? O nanlibre ka pa si Mel? Nanlibre pa ako. Nandiyan si Mel. Si Mel. Yes. Mel, good afternoon. Hi, good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Uy, sayang wala ka dito. Yan tuloy na intriga kayo na hindi ka daw dumating because nakuha mo na yung 25,000. Ay, ang taray naman ng intriga na yun. Hindi kasi mga kapatid, nandito ako sa magpakailanman, nagtitaping ako. Kaya big scene kasi yung kinukunan namin kaya hindi ako nakapunta dyan. Kaya paumanhin na lang sa lahat. Naman So naman sister. Yes, sister. So sapat na yung 25, ah? Parang hindi sapat eh, oh. Hindi kayo nakarating dito, ah. Wala siya support. Sapat na yun, no? Parang ang ending ko ngayon, nakikipag-usap ako sa sarili, nakikipagbiroan ako sa sarili ko. Di ba, sister in spirit, andyan naman ako, di ba? Hindi. Tinan mo, oh. Kahit saan dulo man ng mundo, napagtatantu-tantupanin natin ating mga sarili. Si Sweet nasa Batangas, ikaw nasa studio. Nandito naman ako ngayon sa Fairview. Pero nararamdaman. Yesterday once more. Ang alin? Nararamdaman ng alin? Yung support. Sisterhood. Ang sisterhood. Okay, well, I have a question na. Parang medyo may konting forbidden question element ako dito for you, Rustam. Ayan ka na naman, ha? Favorite kita eh. Rustam, sa kayong tatlo, sino mas maganda? Ikaw, si Mel, o si Sweet? Kung ako si Mel, ang sasabihin ni Mel, definitely siya ang pinakamaganda. Si Mel? Lagi siya eh. Hindi, pero opinion mo, sino sa kayong tatlo? Narinig mo yan, Mel? Si John, ang daming surgery na yan eh. Si John. Ang hirap magsalita eh. Mel, totoo ba yun? Beauty can only be seen. It's relative. Yeah. Oo, totoo yun. Beauty can only be seen. Pero ako talagang pinakamaganda sa amin tatlo. Aminin na natin ang pawang Tama ako, di ba? Ambisyosa, magre-react ako. Pagbigyan ng bunso, wag na kayong gaganon. Di ba? Ako na. Okay. Sige na, thank you. Biglang gano'n. Ayaw na dahil siya pinakamaganda. Hindi, friend, I love you. Thank you so much for calling. And at least tanong si nalinaw. Pichi, ikaw ang magsabi. Sino ang pinakamaganda sa amin tatlo? Totoo lang. Ikaw magandang judge kasi kaibigan mo kami lahat eh. Oo nga, kaibigan ko kayong lahat. So, Magkakaiba kasi. Huwag ka maging bias. Magkakaiba kasi. Para sa akin. naman, sabihin mo na. Ang gwapo-gwapo mo, Rustam. Yes, Rustam. Thank you. Bias mo yan kasi bias yan kasi... Hindi naman. Pero magaganda kayong lahat. Pero sa totoo lang, kaya ka nga nanalo, di ba? Sorry. Okay. Sige, thank you very much, Sweet, sa Batangas Course Mel, sa phone panel mo. Ay, teka, magre-react ako! Ito pa. Sweet! Alam mo, nagkaroon ng idea ang Kung Ako Ikaw. Next episode daw, ititigil na natin itong pagpapanggap na kargador kayo. Beauty queen naman. Kung kayo ay beauty queen ang magiging contest. Don't worry, Sweet. Maganda yung lipstick mong red. Alam, sige, maganda yan, Sweet. Ako dyan. Teka lang, ha? Gusto ko lang mag-react. Pagbigyan niyo ako. Si Mel Martinez, ang pinaka-fresh na. Siya ang pinaka-bata. Si Rostum, guwapo, prangkana. Ako pinakamaganda sa ating tatlo. Fairness. Okay, let's not... Bigyan natin kay Sweet to. Kay Sweet, ako pinakamaganda si Sweet. Huwag naman si Sweet yung tanungin natin. Tanungin natin si DJ Mo. If you were to choose kung sino pinakamaganda sa kanilang tatlo, who would you? Kung meron kang ikikiss mo, sino? Mo na pinakamaganda? Kiss. Mo, naman talaga. Kung meron kayo sino sa tatlo. Kung meron kang ikikiss sa amin, sa looks lang. Wala na. Kasi, siyempre, as we all know, super close ako kay John. So, sa looks lang. And kikis. Ha? Kikis. Hindi, kikis sa looks lang. Forbidden question, ikikis. Sige. Sino? Rustam Padilla. Yes!
Sen, ang gwapo naman talaga naman eh. Ang gwapo ka naman talaga. Gwapo ka naman talaga. Minsan nga ayaw na kitang kasama, in fairness, para mas fresh ka pa sa akin. Natitisirian nga ako, Peachy, kasi gagandang lalaki, tapos sister ang tawagan. Pero congratulations, Rustom. You are Pwede rin the... ng tawagan ng sis. Pwede. Oo nga naman. Alam Thanks, sis. Okay, so iti-thank you na rin natin si Mo at si Peachy. Thank you. Naway sa susunod na linggo, ay meron na naman bagong intrigang... Kasi, hindi naman siguro. Ikakasangkot yung dalawa. Huwag naman sana, di ba? BG, magpahinga ka sa intriga. Oo nga, ito Ligo-ligo nga ka na lang, eh. Ikaw na nga gumawa ng Ha? paraan na wala naman akong kaalam-alam. Pero ako maraming alam. Saan? Kamusta ang Kamusta ang mga... May segue na gano'n. Alin, ang headband ko. Naging tungkol na naman sa'yo. O sige, bago pa magbukas ng banibagong can of worms dito, tungkol sa love life ni Peachy, eto na, thank you na sa central jury natin, DJ Mo. Pero hindi pa po kami aalis, ha? Diyan lang sila sa tabi-tabi. And Rustom, congratulations to you. Tapos next week, Monday, abangan nila yung bagong Kung Ako Ikaw. Tapos ang mangyayari naman, pero tatlo sila eh. Sila Ella May, mga magiging konduktora naman sila ng bus. So abangan nyo yan. Yung mga nanood sa amin, manood pa ho kayo on Monday through Wednesday sa Kung Ako Ikaw. Alright. Yung mga nag-text sa'yo, At sa mga dami nag-text nag-go. sa akin, maraming salamat po. Oo, well-deserved naman, Rustom. At saka sa mga kargador, yung mga kargador. Thank Congrats. you. At sa mga kargador talaga, bilib ako sa ginagawa nyo. Napakahirap. Ano ba, piso, isang kaban ang bayad sa kanila. Piso? Yes. So, kung ano man yung sana mabigyan namin kayo. Kumbaga bumalik sa kanila yung kabaitan na ibinakita nila sa buong crew ng Channel 7. May newfound respect for the work that these people do every day. Saludo po ako sa inyo mga kargador. Okay, Thank you. magbabalik po ang Showbiz Central with a live interview with Miss Amalia Fuentes. Diyan lang po kayo. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Dadalaw si Sergio Dingdong Dantes, kasama pa ang Philippine Television's next big star, Marian Rivera. Live na live! Susunod na! Sa kanyang kauna-unahang live TV interview, isisiwalat ni Miss Amalia Fuentes ang mga pangyayaring humantong sa pagpapaanal niya ng kanyang halos 30-year marriage kay Joey Stevens. A Showbiz Central exclusive. Hard-hitting news, hardcore showbiz. What if one day, nagising ka realizing that the man you married is cheating on you? Ito ang nagtulak sa veteran actress na si Elizabeth Taylor of the Philippines na si Amalia Fuentes to end her marriage with husband of 28 years na si Joey Stevens. Nagpa-presscon ang aktres last July 17 stating that she was the last one to know na 5 years na palang may extramarital affair ang 75-year-old husband niya with a much younger woman na umano'y from a prominent clan sa Cebu. The alleged affair ay nagbunga pa umano ng anak na ngayon ay 3 years old na. Dahil sa mga isiniwalat na ito ng aktres, may mga balitang binantaan umano siya ng pamilya ng babaeng karelasyon umano ng kanyang asawa. Si Joey naman daw ay pursigidong makipagbalikan kay Amalia, pero nananatiling matigas ang puso ng aktres. Gaano nga ba kasakit ang paikutin at lokohin ng lalaking minahal mo? Paano ka nga bababangon sa katotohanang sira na ang pagsasamahang inalagaan mo ng mahabang panahon? This afternoon, the fearless Amalia Fuentes spills the heartbreaking details of her bitter breakup with estranged husband Joey Stevens, live on Showbiz Central. On our first live interview, kasama na po natin sa Showbiz Central, Miss Amalia Fuentes. Hi, Tita Amalia. Hi. Good afternoon. Good afternoon, Pia. At good afternoon sa lahat ng mga nanonood ngayon sa akin. Tita Amalia, we haven't heard from you in so long, no? You, all this time, napaka-pribado po na naging buhay ninyo. You haven't been giving interviews. And, in fact, it's very new to me that you have been married pala for 28 years to the same man, this Joey Stevens. Bakit po, why did you decide to go public with this? Alam mo talaga, nakakatawa. Sa totoo lang, walang nakakakilala sa kanya until I came out publicly about this. Alam mo, Pia, my first marriage to Romeo Vasquez, the father of Annalisa, was a very public marriage. Relationship, wherein,
like most of the stars now na sikat kayo pareho, lahat ng gawin ninyo laging nasa newspaper. So, I decided that this time around, since Joey is a private individual, wala namang sinabi, walang ano sa buhay. So, sabi ko, I'll just keep this a private matter, private marriage, na hindi katulad nung una kong naging experience sa una kong asawa, si Romeo Vasquez. Pero when you found out, Tita Amalia, una-una, this was 5 years ago, yung nung nag-start ang kanyang affair with another woman, and all this time, you didn't know. Yes, siguro. Paano niyo po nalaman? Siguro talagang totoo yung kasabihan na the wife is always the last to know. Kasi all this time, he continued to be the loving husband, devoted. He comes home at 6 in the afternoon. He invites me for dinner. We go out to the movies. And we even traveled, you know. At dun sa last December 8 lang, we even went to the Greek Isles. And he was very loving. He always had his hands around me. So, parang kahit na may mga nadidinig akong mga chismis, lagi niyang sinasabi, sinungaling yan, yung mga nagsasabi sa'yo, mga naiinggit lang yan sa buhay natin dahil maligaya tayo. Yung bang, ako naman, I was a loyal and faithful wife to him for so many years. So, hindi ko naman siyempre iisipin na bakit naman niya ako gagantihan ng betrayal ng isang traidor. Sa akin, treachery. He is a traitor because he made me believe that he was really true and faithful to me when that wasn't the case. So, naisip ko na lang ngayon, sa katagalan ng panahon, sabi ko nga, lahat tayo, lahat tayo kahit ikaw, we will always have a Judas around us. Judas is very much around people in our lives. Kasi kahit na nga si Jesus Christ, Pia, Jesus Christ, Diyos na yan, nagkaroon ng Judas. Kaya bakit ako iiyak at bakit ko sasabihin sa Diyos na bakit ako binigyan ninyo ng asawang ganito na isa palang traidor, nagkukumunyon araw-araw, pinapakita niya sa lahat ng tao, mahal niya yung mga apo ko, mahal niya yung anak ko. Hindi man lang niya inisip o isinaalang-alang ang mga kahihiyan ng mga anak niya. 2 anak niya ngayon ang nakatira sa akin. Yung isang anak sa unang asawa, dumating ako sa Amerika, homeless, walang ni pambili ng kotse. Kinuha ko, tinira ko sa bahay ko, hanggang ngayon nakatira sa akin. So, Tita, ito nung nalaman kong i-handle ko tong storyang to, iniisip ko, kapupulutan ng leksyon ito ng lahat ng mga may asawa. Paano nyo nalaman at nakumpirma sa iyong isipan at sa inyong damdamin na meron pong nangyayaring masama na kayo po ay binabetray ng iyong husband? Hindi kasi, di ba, umalis ako, I was away for 5 months. So, marami na akong nababalitaan na ganon. Marami nang nagsalita sa akin. Pero, I always wanted to give him the benefit of the doubt. Kasi, kung minsan, hindi naman lahat ng chismis ay totoo. Pero were there telltale signs? So ngayon, nung 5 months na nawala ako, dapat umuwi siya sa bahay, natutulog siya sa bahay gabi-gabi. Yung pala, ang plano niya, gusto niyang magsinungaling yung maid para sa kanya na sabihin na gabi-gabi umuwi siya doon. Sa araw, nandoon siya, paminsan-minsan, titingin-tingin siya sa bahay. Minsan sumasagot siya sa telepono. So yung mga ibang kaibigan ko, hindi, nandoon sa bahay, pero sa araw yon. Sa gabi, hindi siya natutulog. Kaya ako, nung malaman ko yon, I was 2 months, I was in Peru at that time, no? I was 2 months out of the country and talagang inano ko na ang sarili ko na, tinibayan ko na ang sarili ko na this time around,
wala na talaga. Tapos na kami. Kaya pagdating ko, talagang tapos na ako. You confronted him when you got back, tita? Hindi eh. Sinalubong niya ako, may flowers. Pagkatapos, parang walang anumang nangyari. Sumakay ako sa kotse ko, pinababa niya yung driver. Siya ang nag-drive. Tapos parang walang anumang nangyari na, hinahanap ka nung si ganon. Parang yung mga kwento niya na parang kahapon lang kami nagkita. Hindi ako nagsasalita. Kasi ako, mas mahirap ako pag hindi ako nagsasalita. Pagkatapos, pagdating ko sa bahay, hindi ko na siya pinansin. Tapos sinabi ko sa kanya, get the hell out of here. Sabi ko, I need your closet space. I want to use it. Marami akong dalang damit. Kailangan ko yung closet space ko. Yun lang ang sinabi ko. So you never had a discussion, tita? Hindi na kayo nagpabalik-balik pa kung totoo ba ito? Paano niyo po nalaman na... Alam mo sa akin kasi, hindi importante yung babae eh. Kahit sino pa siyang babae at kahit anong pangalan niya, babae pa rin siya na pumatol sa isang 75-year-old na DOM. Ngayon, sa akin, yung bang tinanong ko siya, sabi ko, alam mo marami nang nagsasabi sa akin bago pa ako umalis. Pero gusto kong marinig sa bunganga mo, be man enough. Challenge ko yung pagkalalaki niya. Sabi ko, be man enough to admit if you have done something wrong. Huwag kang magtago sa kasinungalingan dahil ang taong sinungaling, duwag. Yun ang sinabi ko. You're a coward. Sabi ko, so tell me the truth. And because I can handle the truth better than your lies. Umamin po siya. Siguro sa katagalan, inamin niya. Pero ang unang inamin niyang pangalan na Techi Garcia, hindi yun ang totoo. So nagsinungaling po Nagsinungaling siya kasi tinatakot niya ako sa apelyidong Garcia na talagang prominent sa Cebu. Na sabi niya, huwag ka nang maingay, baka naman magsumbong ka sa press, ganyan-ganyan. Ngayon, ang inisip ko lang, sabi niya, baka mamaya gantihan ka. Sabi ko, hindi ako natatakot sa ganti ng kahit sinong pamilya. Dahil ako, innocent ako dito. Ako ang biktima. Ikaw ang dapat matakot dahil ikaw ang nakialam. Sabi niya, wala na yung babae, umuwi na sa New York, kasama na yung asawa, wag mo nang sirain ang pagsasama nila. Ako ang sisira ng pagsasama ng mag-asawa, siya ang sumira. Akala ko noon, totoo ito. Walang makakasira sa marriage, sabi ko, kundi siya lang. Paano niyo po nalaman yung true identity? Aba, di marami nang tumawag sa akin. Huwag kang maniwala dyan, mga taga Cebu. Because itong babaeng ito, 2 ang anak, may asawa. And according to all her friends, she doesn't care about, wala siyang konsyensya. She doesn't care who she hurts. She doesn't care about scandal. At tinakot pa nga ako, mas matapang pa raw, mas crassier, brassier than Rosana Roses and Annabel Rama. Ay nako, sabi ko, dapat na nga akong matakot. Is it true, tita, na pinagbabantaan ka daw? This woman is also from a prominent family in Cebu? No, they're not prominent. Kaya nga, ayaw aminin ni Joey ang babaeng ito because ikinakahiya niya ang babaeng ito. Yan ang number 1 reason na naiisip ko kung bakit ikinakahiya niya at ayaw niyang ilabas, yun ang totoo. Tapos, pati yung anak niya, kung may anak man siya, kasi balitang-balita na may anak daw na 3 years old, sabi ko nga sa kanya, anong klase kang ama? Dugo mo, hindi mo pwedeng yung bang ina-acknowledge? I mean, sa akin, yung ilabas niya, 75 years old ka na, matanda ka na, hindi mo na dapat inisip ang magkaanak. It's the height of irresponsibility. Ang magkaanak pa sa ganong edad. Sino magpapalaki ng bata? Yung susunod na partner nung ina, hindi ba? Tita, totoo bang binabalikan ka daw ngayon ni Joey? Sa ngayon, hindi na. Wala na kaming contact, wala na kaming communication. And I'm glad that it has happened this way. But he made an effort to patch things up with you? Well, of course, in the beginning, binilihan pa niya kami ng ticket kasi nag-golf siya sa China. May tour package siya. Gusto niyang isama ko, tsaka yung anak ko sa China na pumunta raw kami sa US. Sabi niya, I want to go to the US. Sabi ko, with whom?
with that woman because you're gonna hide there. No, with us, sabi niya. Sabi ko, sa ginawa mong ito, tapos sabi pa nga niya, this is the first time it has happened in 28 years, mga ganon-ganon. Bakit hindi mo ako mapatawad sa ganito? Dahil sa akin, ang betrayal, bago kami nagpakasal, ito ang reason kung bakit kami naghiwalay ni Bobby. Dahil nang bababae din siya. Sa akin, hindi ko matetake yon. Ngayon, in love na in love ako kay Bobby. May anak ako, 2 years pa lang kaming magkasama. Gwapo siya, lahat. Pero, tinalikuran ko yung aming marriage because hindi ko talaga kayang dalhin. Yung 3 kami sa marriage, it's a very crowded bed. Hindi ba kahit na nga si Diana at si Prince Charles naghiwalay dahil din sa isang babae na napakapangit din. So, kuminsan, hindi talagang yung kagandahan ng asawa. Kuminsan, si Diana napakaganda, yung ipinalit sa kanya, pangit. Pero talagang ganun kuminsan, hindi mo... So, tita, nag-start na po yung process ng annulment? Ay, hindi ako mag-a-annul. This is what I want to make clear to everybody. I am not going to get a divorce. I am not going to have my marriage annulled because I have no reason to do so. Wala naman akong pakakasalan, wala naman akong rason. But I will seek legal separation, which is the most important aspect of the marriage. Because sabi naman ni Joey, marriage is not important. It's daw yung pagsasama. Sabi ko, ako, ang ipinaglalaban ko yung aking rights as the married woman. Alam mo, parang titulo sa bahay yan. May magi-squat sa bahay mo, pwede mong palayasin kung may titulo kang hawak. Ganon din ang legal rights ng babae. Pinaghirapan ko itong makuha ko ito. My marriage to Bobby is legally annulled so that I will have another chance to get married again. And I will fight for this. And I will not get a divorce. Ano pong mensahe nyo sa inyong ex-husband sa ngayon, tita? Wala na akong masasabi sa kanya. Ang mensahe ko ngayon sa mga kababaihan na nagdadanas ng ganitong, who are in a similar situation, no? Kasi dapat ipaglaban natin kung tayo talaga ang legal wife, huwag tayong pumayag na ang mga babaeng katulad ng babae ng asawa ko, papasok sa buhay niya na hindi man lang niya isipin ang mga taong sasaktan niya. 2 ang anak niya, may mga magulang, may mga anak siya. Ako, 2 ang anak ko, isang anak ni Joey sa unang asawa at isang anak namin. Pati ang anak ko, si Annalisa, nasasaktan yung mga apo ko because for 28 years, siyempre, naging part of the family na si Joey. But I said, no, I have to fight for my principles. This is one time na kailangan pagbigyan niyo ko. Masakit man sa inyo o hindi, kailangan ipaglaban ko ito. Kaya tayong mga babae, huwag tayong pumayag na magpapakasal pagkatapos iiwanan tayo. Right now, I don't get any support from him. Kahit na konting pera, dahil isusupport niya sa second family, hindi ako papayag nun. Ipaglalaban ko ito at mababalitaan ninyo ang mga gagawin ko. At sana, maging lesson ang naging experience ko sa mga lahat ng mga asawa, ha? Tunay na asawa. Tita, if there's a lesson here that we should learn, is it not to trust so much as you did? No, it's not. I trusted my husband at a time when he was trustworthy. That's why I was quiet. But then, this woman came into his life and changed his life. And like I said, even Judas nasilaw sa 30 pieces of silver. Di ba? Judas was a good follower of Jesus Christ. Pero nasilaw sa 30 pieces of silver. So, ang asawa ko naging Judas. Yan ang word sa kanya. I was sleeping with Judas, but just like Jesus Christ, inaano ko na lang sa Diyos na may karma at dapat matakot tayo sa karma. Kasi ang tao, ang punishment na maibibigay ng tao sa atin ay baliwala compared sa karma na ibibigay ng Diyos. Kasi ang Diyos is all-knowing.
Tita, we wish you well. We thank you very much for trusting Showbiz Central with your story. And we know that you're going to be okay because your faith is very strong. I have a very strong faith in God. And I just want to say this quickly. I want to thank Father Suarez. Last Friday, I heard Mass dun sa healing Mass mo sa Camp Crame. And for 7 years, my knee, walang makitang problema ang doktor, hindi ma-opera, but it was always in pain. And by His healing touch, I was healed. Up to now, 3 days afterwards, magaling ako. And I want you to believe in the power of God and the power of faith. We thank you, Tita Amalia. Mga taga-Showbiz Central, palakpakan po natin, Miss Amalia Fuentes. Thank you very much. Thank you, Tia. Magbabalik pa po ang Showbiz Central. Kasama po natin live na live si Miss Marian Rivera at si Dingdong Dantes ng Marimar. Diyan lang po kayo. Tutukan mo dahil taga-Showbiz Central ka. Nida Blanca nagpaparamdam daw kay Caridad Sanchez. Anong detalye sa likod ng pagyakap daw na pinaniniwalaan ni Caridad na presensya ng yumaong si Nida Blanca? She embraced me and she said, Karing, maraming salamat. Meron bang nais ipahiwatig ang napaslang na aktres sa kanyang matalik na kaibigan? At susunod na, Philippine Television's next big star, kasama pa ang Pinoy seryo, si Dingdong Dantes at si Marian Rivera, ang Marimar ng Bayan. Live na live sa Showbiz Central. Hard-hitting news, hardcore showbiz. Marami ang nasurpresa at na-impress ng eksklusibong ipinalabas dito sa Showbiz Central ang screen test ng audition ng napiling Pinay Marimar na si Marian Rivera. Yung beauty, yung talent, yung sex appeal, dapat nandun lahat. Innocence ni Marimar. Innocence. Yung childlike qualities niya, yung Check. ganda niya, Check. at yung sensuality niya. Check! Yes. Right after Marian's guesting dito sa Showbiz Central, ay sumailalim na agad ang young actress sa isang makeover o re-imaging for her Marimar role. Monday, July 16 ay kinuna na ang much-anticipated first-ever pictorial ni Marian as Marimar na ginawa ng well-renowned photographer na si June De Leon. The sexy body, the innocent face, and the enchanting smile all prove why Marian is the perfect choice for the much-coveted role. Exciting at kakilig-kilig naman ang mga eksena sa pictorial ni Marian opposite her leading man na si Dingdong Dantes, nagaganap bilang seryo. Now, see their sweet yet sexy photos. This afternoon, another Showbiz Central exclusive. For the very first time, the hottest leading man and the latest it girl that's set to sizzle sa primetime TV. Dingdong Dantes and Marian Rivera together live on Showbiz Central. Mga kapuso, the lead stars of Marimar as seryo, we have Dingdong Dantes and the next big star on TV, Marian Rivera as Marimar. Welcome again to Showbiz Central, Marian and Dingdong. Alam ko nga, first time mo to as seryo. That's right. Diba? And first time ko nandito sa Showbiz Central. Welcome dito. Hello. It's nice to be here. Marian, let's ask you, kasi ilang weeks ka rin nawala sa mata ng mga tao in preparation for your role as Marimar. Alam ko nagkaroon ka ng makeover. Ano ba yung mga preparasyon mo para sa ganito ka-laking role on TV? Nagpatan ako, nagpa-extensions ako. Tapos madami akong ginawa. Basta yung nagpakulo, tiniray namin, lahat. Ay, ikaw naman, Dong. Anong ginawa mo as seryo? Nanood ba kayo ng mga tapes ng Marimar dati? Oh, actually, pinanood namin together yung first week ng Marimar in one of our workshops. And speak with regards to preparation, ang isa sa pinaka-importante siguro na preparasyon ko as seryo, siguro yung mga bonding moments namin muna ni Marian bago mag-shoot. Kasi importante na, alam mo yun, na makilala ko muna talaga siya ng husto. Oo, kailangan may personal connection kayo, yung chemistry. Para komportable kami sa isa't isa pag nag-taping, saka kahit off-cam, di ba? Yes. Dong, matanong kita kasi alam ko maraming artista ang nag-audition bilang Marimar kasi nga napaka-importante ng role na to, no? Ano ba yung naramdaman mo nung nag-audition si Marian katabi mo? Alam mo, pakiramdam ko ito sa complete revelation
dahil ang Marian Rivera na nakikita natin dati, alam mo, kakaiba siya, na medyo yung mga roles niya, iba-iba mga ginagampanan niya. Pero once na naging Marimar na siya, automatically nagiging Marimar siya at nakita ko sa kanya yon. So napakalaking revelasyon talaga na makita natin lahat ng buong Pilipinas ang kagandahan ni Marian Rivera. Yes, napanood nga namin yung audition tape niya at marami ang nabigla na parang ang si Talia na yung napapanood natin na Pinay version. Actually, ako sa tingin ko, mas maganda pa kay Talia. Yes! Sa totoo lang. Siyempre, proud. Now, you mentioned Filipino na... version. You mentioned na kailangan importante nga yung chemistry niyong dalawa. What did you do together na para to get to know each other on a more personal basis? Madami kaming mga workshop na ginawa. Tsaka bukod doon, kapag sa taping, kahit na hindi namin eksena, nag-uusap talaga kaming dalawa. Oo, hindi. Totoo yan. Bukod sa mga workshop talaga, yung mga small talk talaga na nagiging malalim, yun talaga yung pinakamagandang basehan ng pagiging malapit eh. Kasi with that, lumalabas talaga yung tunay na pagkatao, di ba? At saka nagiging, relax kami, wala kaming tinatago, kasi magre-reflect lahat talaga sa television. Sabi nga ng ilang staff ng Marimar na inseparable daw kayo sa set at during the photo shoot. At lagi kayo nagtatawanan out loud, nagkukwentuhan. Ay, magaling gumawa ng Milo si Marimar. Kaya pag medyo madaling araw na, di ba? Masarap yung Milo. Okay, nakikita natin dito yung larawan na kinuna ng very, very famous photographer na si June De Leon. Sa Subic ginawa yan. Napakaganda ng mga shots. Yeah, some of the photos there kay Jay Tablante rin. Pero yung main billboard photo shot ni June De Leon, yung solo niya sa beach, saka yung kasama ako. Okay, so tell us more about that. Kasi may insidente raw dun sa photo shoot ninyo sa Subic na sa sobrang lakas ng alon, muntik nang matumba si Marian. Pero sa sobrang higpit ng yakap ni Ding Dong, nasalo niya si Marian. Oo nga eh. Actually, meron niyang kahoy na nasa harap na nakatusok. Pero it wasn't strong enough. Kasi nung una siya lang mag-isa. Okay. So, tapos pumasok ako sa likod niya. Tapos yun, inalalayan ko siya siyempre. Diba? Kasi malakas yung alon eh. Tinutulak kami ng alon pa harap. So minsan, napapaganon kami. Si June De Leon, he wants the perfect shot. Gusto niya yung talagang eksakto pagdating ng alon, makaka-capture niya talaga yung the beauty. Diba? At nagawa namin na perfectly yan. Tell us more about this photo shoot kasi lumabas talaga dun sa mga photographs yung talagang undeniable chemistry ninyong dalawa. Why do you think this chemistry is so strong? You guys just look good together, you work well together. Bakit? Well, you know what? Kahit nung first click pa lang ng photographer si June De Leon, talagang he already got the shot because I believe that Marian is really fit for the role. She's perfect for Marimar. And at the same time, nakakahawa yung energy niya dahil sa kanyang beauty tsaka sa kanyang, alam mo yun, pagka into the character. Siyempre, nahawa rin ako siyempre. And automatically, alam mo yun, maganda yung kinalabasan ng posing namin. Ikaw, Marian, ano bang nararamdaman mo? Kasi nung unang nakita ko siya, parang okay. Pero nung habang nagtatagal, nakikilala ko siya, wow, iba pala si Ding Dong. Parang ganun, parang... Napakabait ni Dong, di ba? Bukod sa mabait siya, talagang, komportable agad ako sa kanya na talagang lahat ng bagay sinuportahan niya ako na, okay lang yan, kaya mo yan. Lagi siya ganun. Talagang, wow. Wow talaga si Dong para sa akin. Alright. Eto daw, may isa pa kami nasagap na balita. Take 2 daw yung kissing scene ninyo. Bakit kailangan 2 takes pa yung kissing scene ninyo? Kasalanan ko yun eh. Hindi, Sinadya mo ba yun, Dong? Hindi naman. Baka, pero hindi. Hindi kasi may instruction si Direk Joyce Bernal. Sabi niya, medyo hindi ko na-gets nung una kasi amazed ako dun sa itsura ng lugar, tsaka sa mga eksena, sa mga lines namin na mabibigat. Kaya medyo hindi ko nasundan nung yung unang take. But then later on, syempre, nagawa ko na ng tama. Tsaka nakakaano kasi pag masyadong malapit yung mukha niya sa isa't isa. Hindi ko alam kung saan ako titingin kasi nakakaduling minsan, di ba? Naduling ka sa ganda ni Marian, feeling ko. Parang ganun. Eto, meron daw mga linya na sobrang pinagtawanan nyo sa Marian during taping, sa Marimar during taping Dong and Marian. Eto raw, kumpletuhin mo ang sentence. Ito na, wala na yung game na yon. Okay, ito na. Ito, ano yan? Itong dialogue na to, ipapadeliver itong dialogue na to sa inyo out of Marimar. Ito na. Okay. Hindi, ito yung Ayan, Marian, napakagwapo mo, seryo. Kapag tinititigan mo ako, ay para akong apoy na natutunaw. Paano mo sasabihin yun kay Ding Dong? As Marimar. Ito kasi,
Ito kasi yung scene na sinasabi ko before the kissing scene. So, medyo, ayun. Natayo tayo. O, sige. Ayan na. Ito po ang... Sample. Pero dapat huwag tayo tatawa ngayon eh. Walang tawanan, dapat seryoso na to. Okay. Okay. Alright. Ay, seryo? Napakagwapo mo. Pag tinititigan mo ko, para akong kandilang natutunaw. Marimar, napakaganda mo. Kapag tinititigan mo ko, para akong gamo-gamong naaakit sa apoy. Ayan! Ayan po ang sneak peek sa Marimar. Naaabangan ng buong bayan. Ito na, maglalaro na tayo ng game. Tutuloy na natin yan. Okay, ito. Marian, complete the sentence. Ding dong, gusto ko kapag blank. Oh. Gusto ko si Ding Dong lalo kapag nagtatagal. Kasi lumalabas yung totoo sa kanya na hindi lang as a Ding Dong, pero yung totoong tao, komportable, masaya kasama. Tsaka, si Ding Dong talaga lagi sasabi, wow, pagka-eksena ko siya talagang nadadala din niya ako. So, Okay, ito naman, Dong. Tapusin mo tong sentence na to. Marian, I'm looking forward to blank. Okay, Marian, I'm looking forward to the day na makikita kita sa lahat ng cover ng magazines dahil naniniwala ko that you're gonna be GMA's next biggest star. At gusto ko pagdating ng araw na yon, pag tinanong ka nila, ang isasagot mo sa tanong na kung sino ang paborito mong leading man, sana ang sasagutin mo ako. Alright, well maraming salamat sa inyo, Seryo at Marimar, for visiting Showbiz Central. At abangan niyo po ang much-awaited telenovela na Marimar, starring Philippines' next big star, Marian Rivera. Pia, take it away. Nako, paano ba yan? May sinasabi ang crowd. Anong sabi? Ayan, kiss daw. Sample naman dyan. Sample naman ang kiss nyo sa Marimar. 1, 2, 3. Nako, sweet! Sweet! From one sweet moment to another sweet moment. Dito naman sa Batangas, sweet, hindi mo kakayanin ang mga pangyayari dito sa studio. Humata ka na ng kapartner mo at mag-kissing scene ka na rin dyan. Anong pag-aanda ang ginagawa mo ngayon? Ngayon, kapag siyempre wala tayo dito sa camera, English ako ng English para masanay. Correct. Tapos nagpapakompile na ako ng mga videos, mga pelikula ng mga alam kong makakasama ko doon. So yun, tsaka binasa ko na yung script. Wow, exciting yan ha. Uy, na-penetrate mo ang Hollywood, huwag mo kaming kalimutan. Ay, hindi. At saka ano talaga doon, itatayo ko yung bandila ng Pilipinas para malaman nila na marami pang mas talented pa nga yung iba, magaganda. Kumaga ibuboka. Alam mo yun, ipupush ko talaga yung Philippines. Yan. Nako, ipagdasal natin ang tagumpay Salamat. ng isa sa Hollywood movie na yan. Rian, bilang bunso, anong pakiramdam working with your ates, di ba? Especially itong mga actress, di ba? Young actresses of the Philippines. Last promotion na natin ito. So, I wanna take the opportunity na i-thank kayo kasi well, first of all, napaka-thankful ako to work with you guys and you were so nice to me and everything. Tsaka hindi ko naramdaman na parang baby ako because you guys like really included me in the group. So, thank you. Wow. In fairness, I'm sure marami naman naturo ito mga ate sa kanilang baby. Ayan, ito na, Maring Juday, 100 most beautiful celebrity of the Philippines. Come on! Ano nga pala ang masasabi mo sa parangal na yan na binigay ng Yes Magazine? Wala akong masabi, Mare. Wala akong... Hanggang ngayon iniisip ko pa nga, totoo ba to? Mare, meron akong kopya. Ikaw yung cover. Oo naman, beautiful ka. Nung tinawagan nga ako ni Ana Pingol, sinabi ko sa kanya, seryoso ka ba? Hindi ba nagkakamali ka na sinasabi sa akin? Nasa taping kasi ako, tapos natutulog ako. Sabi ko, bakit? Mare, cover ka namin ng 100's Most Beautiful. Ha? Seryoso? Hanggang sa nag-cover ako, papa-frame ko yun.
Aba dapat, pero di ba mga Batanggenya at Batanggenyo, ang ganda naman ni Judy Ann ngayon, di ba? Oh, thank you, guys. Di ba deserving talaga? Eto na ngayon, Julina. Nagkaroon ka na doon ng immigrant visa sa States. Anong visa itong binigay sa'yo? Bali, yung binigay nila sa akin, ito yung Alien of Extraordinary Ability. Ay, correct! Yeah, so, ang dami hiningi mga requirements, pero nakapasa ng maayos, kaya okay na okay. Gusto nga pala mag-thank you sa lahat nung nag-approve no. At saka gusto mag-thank you sa daddy ko kasi siya yung nag-aayos talaga ng mga papers. Magaling talaga si Daddy Jun sa ganyan. Naman, perfect. O eto ka na, o mga fans mo, as early as now, nagtatanong-tanong na, di ba si Bebong din, parang tumira din doon for a while? Pero eventually, doon ba nyo balak? Hindi, ngayon, meron kaming may ginagawa siya ritong mga paghanap ng work. Okay. Pero syempre, ang hirap magsalita sa ngayon kasi wala pa talagang kaplano-plano eh. Basta update mo kami dito sa Showbiz Central. Malamang. Alright! Oy, okay, promote nyo na. Invite ang ating mga kababayan at ating mga kapuso out there to watch Ouija. Ayan! 3 tulog na lang po. Hindi na namin kayo patutulugin sa takot. So, manood po kayo ng Ouija. Kasama po namin dito si Desiree Del Valle. And of course, Miss Perla Bautista. JC De Vera. Jackie Lu Blanco. Ruby Rodriguez. At saka, pa-plug lang po kasi yung Magda namin, hindi namin mahanap. So, Elona, or kung sino bang friend ni Iloma, kung dinala nyo si Ilona sa 7th floor ng GMA Films, may premyo po. Kasi gusto namin siya makasama. Sa premiere night. Alright. Okay, Juday. Premiere night po namin is on Tuesday, on the 24th at SM Mega Mall. 7 p.m. po yan. Huwag nyo kakalimutan. Hatid po sa inyo ng GMA Films and Viva Films. Of course, directed by... And this is directed by Direk Topel Lee. Sobrang galing. Kaya panoorin po nila. Ako, nakakatakot daw itong pelikulan to at talagang ang mga critics talagang pinuri ang pelikula. Kami alam na namin yung storya pero nung nanonood kami, wow! Horror. Excited panonoodin ba natin ang Ouija? Ayan na, ang buong Batangas nagsang-ayon na. Kaya naman nais namin pasalamatan, syempre pa ang Pizza Hut at KFC dito sa SM City, Batangas. Maraming salamat sila nagpakain sa amin at sa aming staff. Mabuhay kayong lahat. Ay, eto na, abangan ninyo mga kapuso. Si Tita Caridad Sanchez daw ay nakakaramdam ng mga kababalaghan ayon sa, mula sa kanyang best friend na si Miss Nida Blanca. Nako, kung ano man to, yan ang dapat tutukan sa pagbabalik ng Showbiz Central. Tutukan mo dahil taga-Showbiz Central ka. Nida Blanca nagpaparamdam daw kay Caridad Sanchez. Ano ang detalye sa likod ng pagyakap daw ng pinaniniwalaan ni Caridad na presensya ng yumaong si Nida? She embraced me and she said, Karing, maraming salamat. Meron bang nais ipaiwatig ang napaslang na aktres sa kanyang matalik na kaibigan? Susunod na. Alright, we would like to thank Saturno Music Production, M2K Music, Miss Katrina Belamide, and Indie Music for the songs provided for Jason. And I would like to thank L-Time Studio, Drs. Manny and Pai Kalayan, Bench, Propaganda, and Celio. Maraming salamat. Yes, I also want to thank Art Deco for my makeup, Jawboy, Lani for my hair, of Sir George. And happy birthday to our stylist, Jerry Santo, who is now vacationing sa Macau. At ito pa po, ibang mga July birthday celebrants na hindi na namin nabate dahil konti ang oras. Si Miss Henry, si Sarah, Acel, Lenny, Doc, Melo, and Jojo Gabinete. Happy birthday, all of them. Happy birthday sa inyong lahat. July celebra. Nagtatago si Miss Henry. Ito na. Ito na ang... one of the most awaited segments ng Showbiz Central. Actually, ito sa mga paborito ng mga maraming tao, itong fan segment ng Showbiz Central. At itong si Randy, itong isa siyang DJ at voice talent. At ang dream niya, ma-introduce si Jaya, ang Queen of Soul, sa isang song number. So natupad naman yon at nakakaiba yung reaksyon ni Jaya. Narito, papanoorin natin. Meet Randy, a certified music lover. Why not? Isang events DJ and voice talent ang biggest fan ng Queen of Soul, Jaya. Pagpasok ko pa lang sa pinto ng apartment na tinutuluyan ni Randy sa Cavite, bubulaga na agad sa'yo ang koleksyon niya ng posters ng past concerts ni Jaya. Kumpleto rin siya ng CDs, pictures at magazine clippings ng idol niya. And take note,
karamihan sa kanila siya lang ang meron. Exclusive, kumbaga. I like her style, her discipline, and influence of music. Pag napapanood ko siya, nag-i-enjoy ako ng sobra. At obvious bang isa sa mga greatest dreams niya ang makita sa personal ang iniidolo niyang soul diva? Kaya naman nang malamang sinusundo namin siya para tuparin ng dream niyang makita si Jaya in person, nag-cancel pa talaga si Randy ng isang importanteng lakad para lang sumama sa amin. Punta kami kay Jaya. Ayan, ito si Randy. Hey Randy, welcome to Showbiz Central. Tara, baba ka na dyan. Okay, nandito tayo ngayon sa Broadway Center kung saan nagtitape ang idol mong si Jaya ng All-Star K. At dahil taga Showbiz Central ka, matutupad na ang matagal mong kahilingan ang ma-meet ang Queen of Soul na si Jaya. Are you excited? Excited, excited. Alright guys, kasama ko na si Miss Jaya ngayon. Kakatapos lang ng taping ng All-Star K at susurpresahin na natin si Randy na nag-aantay sa kabilang room. Tara? Ready the man, let's go. Let's go. Let's make him sing. We're exciting. Hi Randy! Hi Randy! I'm a big fan. Thank you. Sinamantala na ni Randy ang moment para tuparin ang pangarap na i-introduce si Jaya bago ito kumanta. Ladies and gentlemen, live on Showbiz Central, the Queen of Soul, Jaya. Bakit kaya nang mawala, hanap pa rin ikaw? Okay lamig nang magdamag, gabi lagi kulang. Init ng iyong pagmamahal, ngayon ay nasaan? Hanggang ngayon, ika'y minamahal. Wow! Galing ha? Ang lamig ng kamay. Kung naman pawisan. Miss Jaya, anong reaction mo na pinuntahan ka all the way from Cavite ni Randy? Cavite? One of your loyal fans. Bihira lang kasi mangyari sa akin to. And then, as of late, parang feeling ko, I really don't have that many fans, especially people like you. It is definitely a pleasure for me and an honor for me to meet people like you kasi kayo yung mga naglalagay sa amin dito. The pleasure is mine, Miss Jaya. Thank you. Nashoy ako! Well, I just want you to know that whenever you perform, you make people happy. You inspire us through your songs. Really? Oh my God. And whenever I see you on TV, masaya, nakaka-inspire. Salamat. Nakakaloka naman yan. Do not make me cry, okay? It was really a dream come true para kay Randy. At akalain mong may bonus pa dahil bukod sa chance na face-to-face makausap at makapagpa-autograph sa idol niya, nagkaroon pa sila ng chance kumanta together. Kung diehard fan ka rin tulad ni Randy, try sharing your story with us. Mag-email lang sa showbizcentral@gmanetwork.com at baka ikaw na ang susunod na magka-chance ma-meet ang idol mo dahil taga Showbiz Central ka. Yes! Dreams do come true here on Showbiz Central. So mga fans dyan, if you guys want to meet your idols, mag-email lang kayo dito sa Showbiz Central at baka magkatotoo na yan. Buti naman at nagkaroon na ng feedback mechanism dyan. Dami nagtatanong, how do I join Just and meet my idols? Yes. Samantala, Raymond, that's one of the two segments na talagang inaabangan dito sa Showbiz Central. The other one ay tungkol sa mga storya natin ng kababalaghan. And this time around, this is pretty serious because it comes close to the heart. It involves Miss Caridad Sanchez and her best friend si Nida Blanca. According to Tita Caridad, on 2 separate occasions daw ay nagparamdam sa kanyang best friend. Ito po, panoorin nyo. So, she embraced me and she said, Karing, maraming salamat. Pagpaparamdam ng kaluluwa ng isang kaibigang namamaalam, yakap ng isang yumaong nagpapasalamat. Ito ang naging karanasan ng respetado at premyadong aktres na si Caridad Sanchez, isang araw bago ilibing ang yumaong matalik na kaibigang si Nida Blanca. On the last night of the wake, 4 o'clock, I was left alone because that afternoon or noon, she will be buried. Okay? This is the last wake. Okay. So, kinausap ko siya. Kako, hindi na ako pupunta bukas. Kasi, parang showbiz na yan eh. This is my salita to her, kako, na marami ng showbiz dyan. Yung hindi dumadalaw sa iyo for the night, makikita yon doon. Kasi, marami ng camera,
That's my feeling, my own feeling lang. Sorry, but I love you. I don't want to be a part of the circus kung may circus. Okay? And then, uwi na ako. Ang pamamaalam na iyon ni Tita Karing ay naging daan sa pagpaparamdam sa kanya ni Nida. Hindi ko lang matandaan nang bumaba ako to open the gate and then go back to the wheel kung doon ba. But it's more on opening the gate when I went down. It's more of that. Kasi when I went down kasi I was the one driving, ako lang mag-isa. Feel ko yung ang embrace. Feel ko talaga. Hindi ko na siya iniisip. Remember, parang ang lakas ng embrace, but you cannot see. Maraming salamat, Karing. Isang bagay naman ang natuklasan ni Tita Karing sa pagpaparamdam na yon sa kanya ni Nida. Kasi pagkausap mo ang patay, it's not the voice. It's the thought. Thought transference, they call that. Thought transference. Magkakaintindihan kayo sa thought. Hindi imagination yan eh. I don't really believe na it is imagination. I do believe the soul comes back. Mag-iwan ng message. That's really true. Naikwento rin ng aktres na isang araw bago nagpakamatay si Rod Strunk sa Amerika, ay bigla-bigla na lang naisip niya ang anak ng kaibigan na si Kay Torres at sinubukan pang dalawin ito sa bahay ng yumaong aktres. Naisip ko lang, ano kayang meaning doon? Bakit bigla ko siyang naalala? Maaring sinabi ni Dory, dalawin mo yung anak ko dahil baka may mangyari na. Parang ganon. Para kay Tita Karing, imbis na makaramdam ng takot, ang mga karanasang ito ay naging patunay lamang sa pagpapahalaga ng yumaong aktres sa kanilang malalim na pagkakaibigan. At least ako. Because that's a privilege from a friend na in-embrace ka, thought transference. Maraming salamat. Alright, very recent yung mga pangyayari na yan. At least in the case of Tita Karing, no, parang she's found peace of mind in this particular case. According to her, in her case, hindi na kailangan i-pursue yung kaso eh. For her, case is closed. The case is closed with Nida Blanca's murder. Pero she's also very bent on saying na hindi raw imagination yung nangyari sa kanya. She really felt Miss Nida, inaakbayan daw siya. So, So I don't know. Some people kasi they're very sensitive to things like that. And in the case of Tita Karing, if she's found solace, peace of mind in knowing that Tita Nida somehow got in touch with her and told her na everything's okay na, we can all rest with this kaso, okay na ako doon. Pero the thing is, nagkakaroon ng difference in opinion tungkol sa how to pursue, how to go with it si Miss Caridad at saka si Kay Torres, yung anak ni Nida Blanca, iba yung opinion nila. For Caridad, gusto niya, eto na yung closure, tapos na to. Correct. Life has to move on, parang ganon. But in the case of Kay Torres, of course, she has the prerogative to decide on the case that is being tried as of now pa rin. Gusto pa rin niya i-pursue kasi according to her, marami pa mga ibang personalities involved here. It wasn't just Rod Strunk. May mga ibang tao pang involved na nagplano daw nun. Who was accused. Philip Medel is in jail and still has to be tried for being an accomplice in the murder. Okay. So, we'll just see how it pans out, but you can rest assured that Showbiz Central will always give you the latest developments on this. Tanong natin ang ating central jury kung anong opinion nila dito. Kung kayo si Kay Torres, would you still pursue the case? Or ito na ba yung closure, time to move on? Hindi, I think, siguro kasi kung ako yon, I'll just follow my own instinct and I'll just hindi mo naman, wala ka naman mapagkakatiwalaan kundi sarili mo lang. So I think kung ano yung instinct ng anak, okay lang. But of course, Tita Caridad din, meron din naman siya sariling prerogative. And kung talaga, she's very close to Nida naman. So parang kung na-feel niya yun at nangyari talaga yon, kanya-kanyang pero with Kay, what do you think, diba? Mag-move on ka na ba? Or are you gonna find the other people involved with this case? It's hard. I mean, it's a very sensitive situation. Pero kung makaka-move on na siya, if there's closure na, I think that's the way she should go. Kasi, I mean, personally, hindi ko naniniwala sa mga supernatural occurrences and things like that. So, karma. I don't even believe in karma. So, parang nafe-feel ko lang, kapag may closure ka na, kung may solace ka na, yung sinabi mo kanina, it's really time
time to move on. And kung if other people na na-involve na sinasabi nila, na feel nila this and that, I think like what Peachy said, if you have your own instinct na sinasabi mo, tapos na to, I can move on, then just go move on and try not If you to. think na hindi pa tapos, then use your own instincts. I think another difficulty here is finding witnesses, Exactly. finding people who will... And it's been such a long time already, di ba? Yun nga. who will strengthen the prosecution's case. So, ayan po, antabayanan niyo po ang latest developments tungkol sa kasong ito, and you can be sure that Showbiz Central will be on top of this case. Yes, may mga of Vida updates pa yan in the weeks to come, hindi ba? Okay. At ito pa po ang mga kailangan tutukan dahil taga Showbiz Central kayo. Oy, sandali. Alright, nagbabalik po ang Showbiz Central. Pia, isa sa mga pinakamainit na usapan sa buong mundo ng showbiz ay ang issue, ang uncertainty kung lilipat na nga ba si Angel Locsin sa kabilang stasyon. Na alam naman nating lahat ay homegrown talent dito sa GMA7. Sa GMA7. At nabalitaan po namin na nag-uusap na po ang kabilang stasyon, ang manager ni Angel Locsin na si Becky Aguila at ang kanyang ama. And so, we have on the line with us the Senior Vice President for Entertainment TV of GMA Network na si Ms. Wilma Galvante to tell us kung ano ang magiging panig ng network tungkol dito. Ma'am Wilma, good afternoon po sa inyo. Hi Pia, hi Raymond. Good afternoon. Ano po ang masasabi ng network tungkol sa mga developments na ito? Well, you know, we are really shocked and saddened that Angel Locsin and her manager treated us this way. After all the effort we did throughout the years, we nurtured her, we helped her career, we made her the star that she is today. You know, she could have shown us more courtesy in that she should have been more truthful to us with her real intentions, she and her manager. Sadly, we were the last to know about her real intentions. We just hope that she will find peace with what she decides. Tita Wilma, we thank you po for your time this afternoon. Any other message that you want to say to Angel at this point? No more, no other message. Besides which, she is not here. Okay. And whatever we say, you know, baka misinterpret pa. Okay, sige. Maraming salamat po. Ms. Wilma Galvante, our Senior Vice President for Entertainment TV, about the issue kung lilipat nga si Angel Locsin sa kabilang stasyon. Okay. We thank you, Ma'am Wilma, for that. At maraming salamat din sa lahat ng mga taga-Showbiz Central na tumutok sa atin ngayong hapon. We thank you for your trust and we'll see you again next Sunday. Marami pong salamat sa inyo.